And for today's Van Life Philippine Loop episode, panibagong destinasyon. Mga bro, ang piling ko lang Santa Ana. Isang napakahabang highway sa loob ng 2 oras. Ang kailangan naming baybayin hanggang sa marating namin ang Santa Ana. May mga pwedeng pag-park na. Pero hindi namin na-meet ang oras na dapat ay marating namin ang Santa Ana bago lumubog ang araw. At malapit tayo dun sa maraming puno ng niyog kanina. Kaya kailangan namin mag-pull over at maghanap ng pwede namin pagpwestuhan at matutulugan ngayong gabi. Parang pwede bro, pwede to. Pag-araw, masarap gumala. Pagpasapit na ang gabi, doon nagiging crucial Oh, ito dito, sa dulo. ang paghahanap ng matutuluyan. Alam tayo. No? Eh okay lang naman daw, sabi ng mga lokal dito nakapaligid. Okay lang, walang gagalaw sa inyo dyan, matulog kayo dyan. Kasi Ang tanong, okay lang ba talaga? So ibig sabihin, hindi tayo makakaabante. Nasaan pa rin ako? Maraming kaganapan ang laman ng ating episode ngayon. Oras na para kumalma, para masarap ang tulog mo mamaya. At sa pagpapatuloy ng ating kwento ng pag-iikot ng bansa, nandito tayo ngayon sa bayan ng Gonzaga at nasa isang random beach pa tayo. Dito yun sa probinsya ng Cagayan. Nakita mo yun bro? Yung mapuno na yun? Yun? Momotorin mo yan? Yes bro! Alam nyo, meron ng isang nakakaintindi sa akin. Yung isang motovlogger na naka 4 wheels na ngayon, na hindi na rin masyado nagbumotor pero hindi maiwan-iwan pa rin yung motor sa katawan natin. Nandun pa rin talaga, no? Ito na. Ito na ang solusyon. Nag 4 wheels, binit-bit yung motor. Tapos iikutin natin yung mga gandang spot kung saan tayo naka-base. Yan ang hindi ko pa magawa. Hindi kasya kasi yung motor eh. Yan! Ang sarap talaga pag may motor na kasama, no? Yung van. At dahil napag-uusapan na rin natin ng pagmumotor sa biyahe, teka lang, hayaan niyo muna akong ibalik kayo sa Isabela. Baka kasi matulungan ko kayo sa pagpili ng motor na pipiliin nyo na dadalhin nyo sa biyahe. Hello po, ito po si Boy First Time at andito po tayo ngayon sa Cabatuan, Isabela. Meron akong tanong sa inyo. Kayo ba ay delivery rider? O kayo ay merong small business na pinapatakbo? O kayo yung araw-araw pumapasok sa trabaho na nagko-commute palagi? Or kayo yung first time na magkakaroon ng motor? At kung naghahanap kayo ng reliable at affordable na motor, itong video na ito ay para sa inyo. Nasa Barangay Sampaloc tayo dito sa Cabatuan, Isabela mga first timers. At alam nyo ba, nasa likuran ko, isang warehouse. Laman yan, iba't ibang klaseng modelo ng mga motor. At sisilipin natin yan. Ang mga motor dito mga first timers is hindi brand new. Ito yung mga reposes na mga motor. Napakadaming motor dito. Merong Honda Beat, may Honda Click sila dito, Suzuki Raider dito, Yamaha Sniper. At sa mga nagbabalak pang bumili ng motor, hindi nawawala sa isipan natin na gusto nating makatipid ba? Gusto nating makamura. Para hindi siya mga repo, ganun kaganda yung mga kondisyon ng mga motor. Good news to sa mga gustong bumili ng motor o yung mga first time pa lang bibili ng motor o dun sa mga gusto pa magdagdag ng motor. Kasi hindi nawawala sa isipan natin kapag nagpaplano tayong bumili ng motor, palagi yung iniisip natin na gusto nating makamura, mababa yung presyo ng mabibili na ring motor. Pero ang usapan kasi dyan, kung anong quality o anong modelo ng motor ang bibilin mo. Pero dito kasi sa likuran natin, lahat ng mga motor na nakikita ko dito, ito yung mga magagandang motor ngayon sa market. Repo siya, pero tignan niyo yung kondisyon ng mga motor. Para sila mga brand new. So ibig sabihin, itong mga motor na to is nasa good running condition pa talaga siya. As in, halos brand new pa talaga. May mga Yamaha Aerox dito, Honda Journo, pinaka-latest na Aerox, Yamaha NMAX. Normal kasi sa ating mga Pinoy na palaging gusto nating makamura kapag may mga bagay tayo na gustong bilhin. At dito ay mukhang makakamura tayo. Pero ang katanungan kasi dyan is magkano nga ba ang down payment ng mga motor? May mga motor dito na ang down payment ay 326 pesos lang. 326 pesos. Itong Honda Beat, ang down payment niya is 326 pesos lang. At meron kayong 3 options ng monthly amortization ninyo. Bayaran nyo in 1 year, pwedeng 2 years, hanggang 3 years. Depende yan sa kakayahan ninyo. Kung saan kayo makakaluwag, kung saan magaan para sa inyo na hulugan ang monthly amortization ng inyong makukuhang motor.
Itong hilera na to ng mga motor, ito yung merong 326 pesos na down payment. Ang Honda Click, 326 pesos din ang down payment at mabababa ang mga odometers ng mga motor dito. At hindi lang yan, dahil kapag kayo ay updated sa pagbabayad buwan-buwan, ay meron pa yung rebate na up to 500 pesos. At kung kayo ay updated sa date ng inyong payment, ay meron pa yung rebate. Depende sa klase ng motor na kukunin ninyo. Scooters, 326 pesos down payment. Ngayon, pupunta naman tayo sa mga underbones. Ito is hiwalay naman to, hindi iba naman ang down payment nito, pero mababa pa rin. For example, Raider. Ang down payment lang is 5,000 pesos. Meron din kayong option kung 3 years yung kukunin, 2 years, or 1 year. At syempre, meron din yung rebate. Sniper, ganun din. 5,000 pesos din ang monthly. May rebate din. At ang promo na to ay hindi lang to para sa mga scooter lovers at sa mga mahihilig sa mga underbone. Kasi ultimo yung mga pangpasada ng mga motor ay naka-promo din. For example, itong Honda TMX dito. Perfect tong gawing tricycle, di ba? Magkano ang down payment? 326 pesos lang. At may rebate pa rin kapag up-to-date kayo nagbabayad. Honda XRM, 326 pesos lang ang down payment. Suzuki Smash, 326 down payment. Napakamura. Honda Giorno, ang down payment, 2,000 pesos. Eh, bagong modelo na yun, kakalabas lang yan, no? Kapag purchase mo na siya sa down payment mo na 2,000, di ba? Napakagaan sa bulsa ba? Kapag ginuha ko ng 3 years yan, di napakagaan na. Hindi mo ramdam, di ba? NMAX, 5,000 pesos ang down payment. Rebate. Napaka-flexible installment options na mag-fit talaga yan sa mga budget ninyo. At huwag kayong mag-alala kasi lahat ng mga units ng motor dito ay in-inspect talaga yan para sa mga bagong magiging may-ari. Siyempre marami kayong pagpipilian dito. So medyo malilito kayo. Pero huwag kayong mag-alala kasi pagpunta nyo dito, andyan yung mga staff na mag-a-assist sa inyo kapag meron kayong katanungan sa motor na gusto ninyo. Only a select number lang ng mga motor ang i-offer under this promo. So lahat ng mga nakikita nyo motor dito sa loob ng warehouse, itong iniikot natin, is niready na ito para sa mismong date of promo. Ito pa lang yun. May mga paparating pa. Sigurado yan dahil sa sobrang baba ng down payment, eh talagang mag-uunahan yan. Kasi napakamura nga talaga. Kaya kung ako sa inyo, bubisita na kayo dito at isecure nyo na yung mga unit na gusto niyo bago kayo maubusan. At ang promo na to ay tumatakbo lang ng isang araw. Sa March 26 yan na, 2026. At pwede nyo nang iuwi ang quality repossessed na mga motorsiklo na gusto nyo. So, meron tayong one-day process. Depende yan. Kunwari, apply kayo ng umaga. Tapos, tanghali na approve kayo. Posible na kinahapunan ay maiuwi na yung inyong gustong-gusto na motor. Ganong kabilis. Merong requirements, tatatlo lang. Napakasimple lang. Unang-una, valid ID. Pangalawa, proof of income. Pangatlo, susulatan nyo lang yung application form. And then, yun na. Ganun lang kadali. Kaya inaanyayahan ko kayo pumunta na kayo dito sa warehouse. Dahil ang promo ay magaganap sa March 26, 2026. 326 One Day Repo Rush. Babalik tayo ng Gonzaga, Cagayan. Pero samahan niyo muna ulit tayo sa biyahe natin na magsisimula dito sa Peña Blanca, Tuguegarao. Okay, welcome back to another Van Life episode. Tayo ngayon ay kasalukuyang nag-iikot ng Pilipinas. Kaya sa mga ngayon pa lang makakapanood ng video na to, ako po si Boy First Time. At mula dito sa Tuguegarao City ay dediretso naman tayo ngayon papuntang dulo ng mapa ng Luzon, ang Apari. $125 pa lang naman ng hapon. Hindi namin alam kung saan kami mag-sleep over ngayong gabi. Basta tututunin lang natin yung Apari and then siguro magpadulo-dulo tayo para talagang yung experience natin na magka-camp tayo sa pinaka-binit ng mapa ng Luzon. Pinakataas ba bago mag anong isla ba yung sa taas? Nandun tayo, doon tayo nakapwesto. Two-way radio ang komunikasyon naming dalawa ng ating kaibigan na si K-Camp. Kaya hindi mahirap para sa amin na mag-usap habang bumabiyahe.
Pinagpala tayo sa panahon kasi kahit na araw, medyo mainit man ang sikat ng araw pero yung hangin sa labas ba, malamig. So feeling ko hanggang sa pagbaba natin from Apari going to Ilocos ay naway ganito yung weather natin. So malayo tayo sa heat stroke. Payapa at banayad na biyahe sa araw-araw. Wala tayong hinahabol dito. Bawat bayan, lahat ng kalsada, raramdamin natin. Bumagsak oh. Grabe. Wow. Why? Takot yung ganun ah. Dadaan ka lang, biglang babagsak ng ganun. Maaari, ano yan, nangyari yan ng bagyo. Oo. Possible na? Malakas kasi yung bagyo dito sa atin. Ayun pa, di ba tuloy pa yun? Malakas yung baha nun. Baha. Ano yun, nasira ng Baha. Oh, talong sila bigla. Di ba bro, no? Maaari yung dumaan na bagyo yan, yung huling bagyo, yan yung dumali dyan. Welcome to Gataran. Isang oras na lang. Aparin na tayo. Okay. Tahimik lang ako nagmamatsyag sa bawat reaksyon ni Prisha sa mga nakikita niya sa daan. Conversations feel real. Distance moves on time. Unang ikot niya to sa bansa. Bayan ng Lalo. First timers, meron tayong madadaan ng napakaganda. Pagkatapos ng mahigit 2 oras, papasok na tayo ng probinsya ng Apari. Isa sa mga palatandaan kapag kayo ay malapit na sa Apari o kapag kayo ay nasa Apari na mismo, eh makikita nyo yung mga ganitong klaseng kakaibang gawa ng mga tricycles. Yan na yun bro, yan na yun. Diyan tayo magpapapicture. Aura ako dyan. Joke lang. Welcome to Apari. Ano yung pansitan? Pansitan. Ay sa mga gusto kumain ng pansit, may pansit dito. Ay tayo lahat. Sige, let's go. Okay. Kulay blue na pala yung Apari. Hindi na pink. Alright. Marco, wala ka pa sa Apari. Wala? May gagawin tayo. Ano? Basta. Tatawid. Oo, tatawid tayo. Wala pa tayo bro sa Apari. Itatawid ko lang to. Ilang beses ko na napuntahan to eh. Ayan. Pero gusto ko lang yung makita yung moment mo na tatawid ka na ng Apari. Oo. Bye-bye. 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 Dito na ako. Nasa Apari na ako. Okay, nasa Apari na tayo. Pangilang ko na to? Pang-apat. Ako first time to. Pang-apat na nating... First time namin ni K-Cam. Hindi, napunta na si Kikam. Nakapag North Loop na yan eh. nakapag-North Loop. Oo. So, welcome to Apari. Pang-apat na nating beses na nakapunta dito sa Apari. Pero the last time na nag-Philippine Loop kaming dalawa ni Motor de Juan, diniretso namin yan padulo. Hanggang sa nakita namin yung signage ng Apari. Pero, ngayon ay mas pupuntahan pa natin yung pinakadulo mga first timers. May pupuntahan din ng lugar na pinakadulo talaga ng Apari. Kasi pag dinulo mo yan, hindi pa yan. Pupunta tayo sa bayan ng Santa Ana. Kakain tayo? Oh, tara, kain tayo. Hey! So, kakain daw muna tayo dito dahil yung iba gustong kumain ng kabagan or pansit-pansit. So, pagbibigyan natin yan. Basta ang goal natin, since na nandito na tayo ngayon sa Apari, ay pupuntahan natin ang pinakadulo. Yung na yon, Santa Ana. Pero may challenge tayo, hindi natin alam kung saan tayo tutuloy doon. Pero apat na sasakyan naman tayo dito, makahanap na tayo ng spot na medyo magkakasya kaming apat, and then palag-palag na yun. At ako ay tatawid na sa kabila kasi kakain kami ng pansit. Dito lang yan. Antayin natin sila. Ano bang pangalan ng Northern Food House? Napakaganda ng pwesto nung kainan, nasa mismong arko. Wait lang, sino ba dito ang ating kakilala sa mga stickers na to? Ang laki ng sticker. Siya yung bukod tang napakalaki dito. Shoutout sa'yo, Boss Owen Vlogs, ang laki mo. Ito.
ADV 160. Alam ko kung sino ang nagdikit niyan. Yung kaibigan natin na taga Jensa na si Bem tsaka si Jay. Shoutout sa inyo. See you soon. Kakain lang kami ng kabagan ulit para kabagan kami. Ito na po ang inyong special batil bato. Ayan po Enjoy your meal. Ang Apari ay isang major na checkpoint kapag ikaw ay nag-Philippine Loop at naka-register ka. Pero since na hindi tayo naka-register, wala tayong pressure na magpa-picture o gumawa ng kahit anong requirement para sa passport natin. Pero binisita natin. Nung pinunta ko to, naka-electric unicycle ako. Under construct. Pinipinturahan pa lang siya, napakasakla. Ano yung kulay Primer pink? pa lang. Kulay pink? Wala pang kulay pink. Kulay red. Napakasaklap ng pagdating namin dito. Tapos pagbalik mo, kulay blue na, blue-green. Ayan, pinapartner niya ng sabaw. Ayun. Nakailang beses na tayong kumain ng pansit sa biyaheng to pero in fairness, hindi nakakasawa. Alright, busog. 4:45 to 5 ng hapon. Umalis tayo dun sa arko ng Apari. Bibili lang kami ng isda at gulay. And then, yung totoong challenge na ay yung maghahanap tayo ng matutulugan natin. Hindi campsite, kundi raw-ish spot na matsambahan natin. Parang gano'n. Hindi kami nakapagkape. Ang haba ng pila. Yung kape na lang namin. Konti yung kape ko ngayon sa katawan eh. Bro, mga bro, ang piling ko lang Santa Ana. Isang napakahabang highway sa loob ng 2 oras. Ang kailangan naming baybayin hanggang sa marating namin ang Santa Ana. Isang napakahabang highway bago natin marating ang bayan ng Santa Ana. Nagulat ako. Pero nandito na tayo eh. Sagirin natin. Hindi pa kami nakakabili ng mga lulutuin namin pero sigurado yan kasi ang pupuntahan natin is mga beach ba. Wala pong hindi tayo makabili ng fresh na isda along coastal area o coastal road. Meron talaga yun mamaya. Anong tamang pronunciation yan? Bugway? Bugway, Cagayan. Gonzaga. Malubog na ang araw at malayo pa tayo sa destinasyon natin. Yun nga ang Santa Ana. Okay, papasok tayo sa isa na namang lugar na ngayon lang natin napuntahan. Gonzaga. Hindi naman siguro bahin to nila Tony Gonzaga, di ba? Kung naaalala nyo na isa yan sa priority natin na kapag alas 4 na o alas 5 na ng hapon at malayo pa tayo sa ating pupuntahan, kailangan na nating huminto at maghanap ng ating matutuluyan. May mga pwedeng pag-park na. Nabibenta ng isda. Merong nagtitindang isda. So yung binabalak natin na mamamalengke tayo at mamimili tayo ng mga isda, walang nangyari doon. Positive. Dagat. Meron daw. Kopya. Pero yung isda natin, Doon na lang. bahala na mamaya. Basta hanap mo na tayong pwesto. Kung ano man, may tatawid natin ito. Madali yung bumili dito ng itlog. May talong kasi dito, di ba? I-torta natin. Magkano ulo? Oh, sige. Ayun na, nakikita ko na yung dagat. Sana may raw camping, no? Meron yan sa spot tayo. At malapit tayo dun sa maraming puno ng niyog kanina. Kaso parang hindi eh. Hindi, check ko sa mapa. Parang pwede bro, pwede to. Mahal, wala nakakaliwaan. Yan na tayo, Oo nga, ito nga oh. Oh, ito, dito. Sa Oh, dulo. dito lang. Kapalam tayo. Ang ganda ng spot, ang ganda! Ganun na. Oo. Huwag natin kunin yung isang kalsada, bro. Yung para kung may dadaan. Dito, itong kalsada na to, saka itong tawag doon yung pwesto ni K-Camp. Okay na rin to eh. Alright. Nandito na tayo. Nasa Gonzaga tayo mga first timers. At tignan nyo naman. Napakaganda. At yung panahon ngayon dito mga first timers sobrang lamig ngayon. Isipin nyo nasa tuktok tayo ng Luzon. So hindi na natin palalagpasin itong mga first timers. Dito na tayo mag-overnight. Mabilisan na rin kami nag-setup para maaga kami makapagpahinga. Camper van, pati kay K-Camp. Kailangan pa rin magpaalam para maiwasan yung sita.
Magdamag tayong merong tunog ng alon na naririnig. Okay, time check. 3 minutes bago mag alas 7 ng gabi, nakapag-set up na kami. Tapos ang aming kitchen area nandito sa gitna. Sa gitna mismo ng 4 na sasakyan na nagpapaikot. Sa 4 na sulok ng 4 na camper vans. Ikaw ang in charge sa talong. Oo, napagutusan lang po. At ang ulam namin sa hapunan ay dinengding na hinaluan namin ng daing. Didinengding kami ni Madam. Yes. So napakaganda ng pwesto natin. Wala tayong nararamdaman na hindi maganda. Hindi yung mga multo-multo, walang ganun. Kumbaga, yung kapaligiran ba, kung baka may gumalaw sa atin, wala. Peaceful daw itong lugar, sabi ng mga lokal dito. At kahit na hindi natin nakausap yung tanod dahil malayong bahay, eh okay lang naman daw, sabi ng mga lokal dito nakapaligid. Okay lang, walang gagalaw sa inyo dyan, matulog kayo dyan. Kasi bukas naman kasi ay tutuloy naman tayo ng Santa Ana, which is dapat yun ang tutumbukin natin. Pero kasi pagdaan kasi namin sa highway kanina, nakita namin yung nagagandahang mga nyug ba. Sabi, dyan na lang tayo, baka meron dyan, baka meron. Ayun nga, meron nga. So dito tayo ngayon magpapahinga. Stop over papuntang Santa Ana. Enjoy natin yung buong gabi hanggang bukas sa pagising. Promise gigising ako ng maaga para makapagpalipad ako ng drone dahil napakaganda ng lugar na to. 9:30 ng gabi. Yun na kaya ng powers. Kailangan ko nang itulog to. At umambon-ambon. Good night. As usual, maaga tayo nagigising. Ganun talaga kapag nagkakaedad na. At isa pa, lagi tayong after sa Bukang Liwayway. Ay, umuulan. Umuulan. Hindi maganda ang panahon. Araw-araw. Good morning mga first timers, gising tayo. Siyempre siya meron na namang monthly period. So ibig sabihin hindi tayo makakaabante ng malayuan, malapit lang. At kailangan ko mag-set up ng panibago. Yung mga boxes ilalagay ko sa taas ng roof, sa roof rack para habang bumabiyahe nakahiga lang siya. Sakit kasi ng tagiliran ko dahil nga tumama kahapon sa tubo ng truck ng jeep packet sa lake. Maganda at malamig na umaga sa inyong lahat. Masakit yung ribs ko dito dahil nga doon sa pag-akit natin doon sa yung lake, pag-akit namin sa rough road ba sa bato-bato, umampas yung katawan ko sa tubo. Hanggang ngayon ramdam ko pero bugbog lang to. Wala namang any crack or bali akong nararamdaman, so lilipas din naman yan. Masakit lang talaga. Mamaya-maya ay nagsigisingan na rin ng mga kaibigan natin. Morning bro. How was your sleep? Very good. Kagabi may mga nagiinuman dito, pero all goods naman. Wala namang any pangungulit na nangyari. Thank you. Ow! Oh. Habang patanda ako, palampa ako ng palampa. Hindi nyo napapansin. Hindi naman ako ganun dati, pero ngayon ganun na. Anyways, good morning sa inyo lahat. Dito sa hindi ko naman masabing payapa kasi maingay, di ba? Dito sa napakagandang karagatan.
Ang tabing dagat ay hindi mo matatawag na tahimik na lugar dahil sa tunog ng alon sa dalampasigan. Maingay man pakinggan, pero napakaganda na naidudulot ito sa isipan. Ito ay hindi dinadayo ng mga turista. Tanging mga lokal lang ang nag-e-enjoy sa lugar na ito. Yung mga taga dito lang halos talaga. Mga kapit bayan, kapit barangay, aw. Pumunta ka sa mga lugar na alam mo kung magiging masaya ka. Pero huwag ka masyadong mag-expect sa mga lugar na pupuntahan mo. Dahil ang pagtuklas ay hindi pare-pareho ang kinakalabasan. Meron ang kasabihan, the less expectations you have, the happier you can be. Sure ako na hindi talaga nadadayo ng mga turista unless mga travelers talaga. Kasi dulo na ng Pilipinas eh. Sino ba namang taga Maynila ang dadayuhin pa ang pinakadulo ng Luzon para lang ma-experience ang beach? Bibihira lang ang ganun. Alam ko kung anong tumatakbo sa isipan nyo ngayon. Gusto nyo rin gawin yung ginagawa namin. Bakit naman hindi? Pero bibigyan ko kayo ng tip na hindi lahat ng biyahe nyo ang destinasyon ay ganito. Dapat marunong kayong mag-appreciate na maganda at sa hindi. Natatawag lang kasing pangit kasi merong pagkukumpara. Ganito na lang, kung walang maganda, hindi mo masasabing pangit. Kung walang pangit, hindi mo rin masasabing na merong maganda. Maging grateful ka lang sa mga bagay na gusto mo at sa hindi. Hirap, no? Kaming dalawa ni K-Camp. Mr. K-Camp, where are you? Mr. K-Camp! Mag-hi ka muna dito sa kanila. Pareho kaming hindi lumalabas ng mga cubicles namin eh. Man cave. Yung man cave namin kasi puro kami edit. Pero siguro mamaya bago tayo lumipat ng spot or destination, yung sa Santa Ana na, magkaroon kami ng moment na ramdamin ba yung lugar dyan. So mamaya lakad-lakad naman yan. Kailangan natin yun para yung pag-e-edit natin ay maganda. Maganda yung output. Yan. Fresh mind, good output. Let's go. Let's go. Okay, oras na para namnamin naman natin ang kapaligiran. Dahil hindi natin maiiwasan na maging busy. So stop muna yung editing para mayakap natin yung kagandahan ng kalikasan dito sa Gonzaga, Cagayan. Ang sarap talaga sa tenga. Ang sarap talaga sa tenga ng ganito tunog. Basta dagat, ang sarap-sarap talaga. Sana nandito yung anak ko kasama ko. Anyways, kung tatanong kayo mga first timers, bago ako nag-Philippine Loop, may banding ako sa anak ko. Meron kaming quality time. At after naman ng Luzon leg, magkakaroon naman kami ng panibagong banding ulit. Kumbaga, time ulit para sa kanya, para bago bumaba yung tatay niya papunta sa Visayas and Mindanao na leg. So, shoutout anak. Sa anak ko kay Hana sa Bulacan, I love you anak. At sa anak ko sa Canada, kay Zach, love you anak. Work lang ang daddy. Panoorin nyo lang ang daddy ha. At shoutout sa nanay ko na nagbabantay sa aking anak sa Bulacan. Hindi ako nawawala ng pag-asa na dadating ang panahon na makakasama ko sila sa pagka-travel ko. Bata pa tayo para mag-retire. Okay? Nasa likuran ko
isang napakagandang linya ng mga kanyugan. Hilera ng mga nyog. Kaya ako tuwang-tuwa kapag nakakita ng nyog kasi yung lugar namin walang nyog. At kapag may mga nyog, ramdam na ramdam ko yung pagiging tropical country natin. Yung bansa natin ba, Pilipinas, tropical country tayo eh. So ewan ko, happiness ko makakita ng nyog talaga. May pagkaro itong lugar na tinuluyan natin. May mga locals, may mga resorts naman din, pero hindi naman ganun talaga yung mga sobrang gara na mga resorts na itinayo dito. So yung local vibe ay andyan, nararamdaman mo. Mararamdaman mo naman talaga yun eh. Kapag pumunta ka sa isang lugar, yan yung unang-una mo mararamdaman. So dito talagang sulit na sulit tayo. Napakaganda ng panahon, napakaganda ng tanawin, kalmado. Tanging hampas lang ng mga halo ang naririnig natin. At kwentuhan na namin ng mga magkakaibigan dito. Solid. One down, 5 up. Yes, bro. Yeah. Bye-bye. Bye-bye! Ito ang kagandahan kapag meron kang dalang motor. Mumotorin mo yung ibang destinasyon, pati pamamalengke, mabilis lang gawin. Lokal na lokal ka dyan, mahal. Surf na lang kulang. Oo. Hindi nyo makikita mo sa surf. Ang laki ng braso mo, mahal. Wala ka ba? Sarap kumain eh. Tara. Hello po. Ate. Opo. Ang ganda po ng lugar po ninyo dito. Napakaganda. Thank you very much. Napakasarap na experience sa CRF. Oh bro. Yes. Di ba si bro AJ, naka-camper van na may dalang motor. Alam ko ano sa atin. Ano? Naka-motor tayo na may dalang camper van. Bago na. Unti-unti na kami nagpa-pack up dahil mamaya-maya ay tutungo na tayo sa Santa Ana. Ding-ding, idol, halika. Tara. Iba-iba man ang kalsada na aming tinatahak, isa lang din ang gusto naming destinasyon. May dinding na may adobo. Magkaiba man ang pamamaraan natin sa pagka-camping, pare-pareho lang naman tayong lahat. Naka-motor, naka-4 wheels, kung ano man, isa lang naman ang hangad natin. Ang makapagpahinga, maging payapa, at takasan ng mundo nating ginagalawan. Para makahinga, pansamantala. Next destination, Santa Ana, Cagayan. Pinakadulong kalsada sa tuktok ng Luzon. Anong feeling mo nang narating mo na yung pinakadulong kalsada sa Pilipinas? Oo, inaakala na ganito palang maganda dito. Di ba?